Magandang gabi mga kababayan ko. Wala nang boses, simula pang umpisa doon sa Batasan. Lumusob na po kami doon para kay Vice President Inday Sara sa Veterans Memorial Medical Center. Nagpaikot-ikot na ho tayo kung saan-saan. Ang ending pala sa IDSA. IDSA ang pag-asa! Simple lang ho ang aking mensahe. Gusto ko pong imulat ang maraming Pilipino. Nandiyan, nakatayo, mga security guards. Kung ano po ang nangyayari sa ating bayan ngayon. Gusto ko po tutukan itong ginawa ng mga kongresista ngayon. Lalo na ho dyan sa tuwad committee tawag namin dyan, mga political vloggers. Ilang hearing na ba ang ginawa ng mga kongresista na yan dyan sa Tuwad Committee? Ilan? Di na mabilang? 12 na, tama? 12 na. Hindi ba nagtataka ang maraming Pilipino na first time in the history of the Republic of the Philippines, merong committee na ginawa sa ating bansa ngayon na pinagsama-sama ang apat na committee. Ang tawag nila ay Quadcom. Quad Committee, Quadruple Committee. Alam niyo ho ba kung ano ang hangarin nila? Hindi ho sila gumagawa ng batas. Hindi ho in aid of legislation ang ginawa ng mga buwaya dyan sa Kongreso, kundi in aid of persecution. Naninira lang sila. Wala naman talaga silang batas na ginagawa. Kasi nga ho, kung lagi po kayong nanonood ng mga hearing in aid of legislation during Duterte admin, siguro tumatagal lang ho yun ng mga tatlong beses lang, 3 times lang. Mga 3 hearing lang. Pero ito, nakapagtataka. Bakit 12 na? 12 times na po sila sa kakahearing at pumunta na ho si Tatay Digong, nilusok na nga ho sila at pinapahiya na nga ho yung mga abugago na akala mo may alam sa batas. Wala pa rin silang batas na napag-uusapan. Ano ba ang hangarin nila dyan? Kasi nga, demolition job lang against Duterte family, Inday Sara Duterte, ang kanilang pakay dyan. At ang masakit pa, ganito ho, only in the Philippines. Sa Pilipinas lang ho, nangyayari na nagkaroon ng special committee upang ipagtanggol ang karapatan ng mga durugista at mga sindikato sa isang bansa. Hindi ba ho kayo nalibadparan doon? Hindi ba ho tumatayo ang balahibo ho ninyo ngayon na nakikinig sa sinasabi ko? Yan ang totoo. At nagbistulang superstar pa ang mga confessed drug lords. Pinapaniwalaan nila ang mga durugista sa Kongreso. Nagiging credible na ang mga durugista sa ating bansa at binigyan ng entablado sa Kongreso. Guys, hindi ba ho kayo nabahala? Na nagmistulang, nag-aabogado na ho ngayon ang mga kongresista sa ating bansa para sa mga durugista. Mga kababayan ko, huwag ho tayong pumayag na magiging narco-state ang Republika ng Pilipinas. Huwag ho tayong pumayag na sakupin tayo ng mga drug lords, narco-politician.
at sila ang magpapatakbo ng Republika ng Pilipinas. At para bang sila ang nagmamando ng ating kinabukasan. May kinabukasan ba tayong aasahan sa mga sindikato at mga durugista ngayon naghari-harian sa ating bayan? My God, sabi ni Tatay Digong, I hate drugs. I hate drugs. Bakit hindi pinag-uusapan sa Kongreso ang mga biktima ng mga durugista? Bakit hindi pinag-uusapan sa Kongreso ang mga biktima ng kriminal? Bakit nagkaganoon na ang Pilipinas nating mahal? Mga Presidente! Na para bang mas credible pa ang mga kriminal at mga priso ngayon sa ating bansa. Mas naniniwala pa ang mga kongresista sa mga convicted criminals kumpara sa mga abogadong walang bahid ang kamay at malinis ang budhe at malinis ang pangalan. Sabi nga ni Marvel eh. Saan kayo nakakita? Only in the Philippines na yung kriminal convicted ay nagpakulong ng inosente. Alam ho ninyo yon? At nagiging bully pa dyan sa Kongreso. Franz Castro, pangalanan ko yan. Ito ay totoo. Walang hiya! Kahit saan tayong husgado magkita, si Franz Castro ay convicted criminal. Sabi ng abogado nila doon sa Quadcom, pag ikaw may conviction ka, kahit sa lower court, basta hinatulan kang guilty, kahit mag-aapila ka pa sa Court of Appeals, ang tawag sa iyo ay criminal. Kriminal! Nakakalungkot dahil itong Kongreso ngayon, ginamit itong si Castro para siraan ang mga Duterte at nagiging atakdog. Isipin nyo. Mali na nga ho yung ginawa niya na i-contempt si Attorney Zulaika Lupis. Hindi pa nakuntinto. Nagdagan pa. Dinagdagan pa talaga ng 5 araw para magiging 10 araw na makontempt. Dapat siya ang makulong. Gaba! Di magsama! Di ba ho nakakagalit? Ang galit talaga. Kung nangyayari ito sa may mga pangalan, kung nangyayari ito kay Rodrigo Rua Duterte, kung nangyayari ito kay Vice President Inday Sara Duterte, Nimal, paano pa kaya sa ating lahat? Maglipat na tayo sa Kung nangyayari ito sa mga abogadong pinakulong nila na walang kaso, pwede rin yan mangyayari sa inyo. tayo. Papayagan ba natin ang bulok na sistema ng panggobyernong Marcos ngayon? Pues, inahamon ko kayo. Lumabas kayo sa inyong mga tahanan. Imulat ninyo ang inyong mga mata. Buksan ninyo ang inyong mga tainga. Ibuka ninyo ang inyong mga bibig. Magsama-sama tayo lumaban para sa ating bayan. Kalabanin natin ang mga naghari-harian sa bansang ito nang iniisip lamang nila ay punuin ang kanilang mga bulsa at binubulag tayo ng mga ayuda. Tanggapin ang ayuda, tanggapin ang kwarta. Hindi nila pira yan, pira ninyo yan. At huwag niyong isiping utang na loob niyo yan sa kanila. Binubulag ho kayo. Walang hiya! Ilang taon na ba ang Marcos admin? Magtatatlong taon na ho. Mayroon bang nagawang proyekto ang gobyernong ito? Ni Pusti, wala. Wala! Pati LRT Cavite Extension, inaangkin ng mga animal. Mal nga! Feeling nila, sila ang nagpagawa ng naturang release. Ang ambag ho nila, kating diribon lamang. Tama! Wala ho silang proyekto. Wala ho silang big tickets projects na pwedeng ipagmalaki
ng mga supporters ng gobyernong ito. Zero. Nada. Ang inyong ipagmamalaki, alam nyo kung ano? Puro kayo ayuda. Kaya ang tawagan ni Tatay Digong kay Junior, President Ayuda. Tanong ko po sa maraming Pilipino ngayon na nandito sa ating mga harapan at sa likuran, naririnig ngayon, mga security guards, nakatulong ba sa ekonomiya ng Republika ng Pilipinas ang pamumudmod ng ayuda ng Marcos admin? Nagmura ba ang bilihin dahil sa ayuda ng Marcos admin? Tumaas ba ang inyong mga sahod dahil sa ayuda ng Marcos admin? May 20 pesos per kilong bigas na ba dahil sa ayuda ng Marcos admin? Wala. One word. Yan ang sinabi ni Vice President Inday Sara Duterte. Dapat ang ginawa ng gobyernong ito ay long-term solution. Yung ginawa ho nila na pang-ayuda, bigyan ka ng 5,000, bigyan ka ng 5 kilong bigas na may tatak MR, mangungurakot rice. Pera nila? Hindi. Tira natin. Ginagawa tayong mga patay gutom. Ginagawa tayong mga tamad. Dahil sa mga abusadong politiko ngayon sa gobyernong Marcos. Ang Pilipino ay masisipag basta may trabaho. Hindi ayuda ang kailangan natin, mga kababayan ko, kundi